DIY air cooler. Gawa lang sa mga recycled na materials. Dahil summer ngayon at may El Nino tayo, gumawa po ako ng ganitong DIY air cooler. Ito po ay gawa lamang sa balde ng biskwit. So, ayan. So, binutas ko lang yung cover niya para mailagay ko yung mini fan na to. So, yung mini fan na to ay 20 watts lang, kaya matipid. So, pwede rin kayong gumamit ng mga DC fan na 12 volts para mas makatipid sa kuryente. So, ito po ang pagkakagawa niya. Ayan. So, nilagyan ko siya ng insulation foam, yung nilalagay sa bubong, sa yero, para mas tumagal or hindi agad malusaw yung yelo. Tsaka para hindi magkaroon ng moisture sa labas ng balde. At yan, nilagyan ko siya ng yelo. So, ang phenomenon po na to, yung tinatawag na throttling effect or yung Joule-Thomson effect. Kasi kung mapapansin nyo po, yung opening niya, yung pinakalabasan ng hangin ay papaliit. So, tatlo po yan. So, yung Joule-Thomson effect po, yun po yung principle na ginagamit sa aircon. Kaya po lumalamig yung hangin doon. Dahil yung papaliit na labasan, kapag po yan ay parang nakompress yung gas or yung liquid, doon na nga po nagkakaroon ng Joule-Thomson effect. So, lumalamig po yun. So, ito po yung isang example na pwede nyo ring subukan. Yung tinatawag nilang Joule-Thomson effect o yung throttling effect. Sabihin nyo po ako kung para malaman nyo rin po na totoo yung sinasabi ko. Kung tayo po ay hihinga sa ating bibig na malaki yung opening ng ating bibig at itapat natin yung ating palad, so mainit po yung lalabas na hangin. Pero kung liliitan po natin yung opening sa ating bibig at tatapat nyo yung ating palad, malamig na po yung hangin na lumalabas. So, yun po yung throttling effect o yung Joule-Thomson effect. So, i-plus ko po yung definition niya. Hindi po ako nag-invento. Yun po yung totoo. Kaya, based po sa research and science o thermodynamics ang kung tawagin ito biigsa. So, subukan po natin. Ulit. So, ayan, napansin nyo. Malakas yung buga ng hangin niya. Tatlo ang labasan. Ngayon, meron tayong temperature dito. Ayan. So, ang temperature ngayon, room temperature ay 35 degrees Celsius. Ayan. So, kung ilalapit po natin siya dito, sa may bugahan, makikita nyo yung difference ng pagbaba ng temperature. So, in 10 minutes, 15 minutes, kapag may kwartong maliit kayo gagamitin nyo to, lalamig siya talaga. Hindi naman kasing lamig ng aircon, pero lalamig at mababawasan yung init na ating nararamdaman. Ayan, 35. Ayan. Nangangamit po ako. Dapat po siya. Hintayin lang natin mga, siguro, mga 10-15 minutes. So, ayan, bumaba na siya mga ka-DIY. Pakikita ako sa inyo, lalapit ko. Ayun, no? 30 degrees Celsius na lang. Kita nyo yung difference ng pagbaba niya. So, kaya malaking tulong to, lalo na ngayong summer at may El Nino o yung papalapit pa yung tinatawag nilang heat wave. So, napakalaking bagay, napakalaking tulong po mga DIY. So, ayan. Yung paglalagay ng yelo is optional para mas malamig. Pero kung wala namang yelo, okay pa din. Kasi yun nga yung kahit walang yelo o lagyan nyo siya ng konting tubig hanggang dito, lalamig pa rin yung hangin na lalabas dahil nga sa Joule-Thomson effect or yung throttling effect.
So yan mga DIY, sana makatulong itong aking munting binahagi na pagdi-DIY ng air cooler. At sana patuloy kayong pakikinig at manood sa aking mga ina-upload ng mga videos. Huwag niyo pong kalimutang follow ang aking profile. At pakishare na rin po yung aking mga videos. And on. Okay. So yan mga ka-DIY. Madali lang po itong gayahin. Pero po akong tutorial ito sa wall ko sa long videos. Pakihanap na lang po. Siguro po mga 8 months na since nung nagawa ko to. Kaya-kaya nyo pong gayahin. At kaya-kaya nyo pang lakihan o pagandahin. Gawin nyo lang itong basihan. So yan mga ka-DIY. Thank you for watching. And follow for more.